Habang ang lahat ng tao sa bansang Pilipinas noong panahon ng pandemya ay nagkakagulo at nagkakaproblema, habang ang lahat ay takot na takot sa mga nangyayari, at habang ang ilan sa ating mga kababayan ay binawian ng buhay, at habang ang ilan sa atin nga mga idol o ang karamihan sa atin ay abala upang iligtas ang kanilang mga sarili dahil sa pag-aakala na ang pandemya ang tatapos sa ating buhay. Subalit ang lahat ng takot at pangamba ng sambayanang Pilipino ay sinamantala lamang pala ni dating Pangulong Duterte at ng mga kaalyado nito at mga kaibigang Chinese. Mga Chinese na mga negosyante na naninirahan dito sa bansang Pilipinas at mga negosyong napakalaki na ibinibigay sa mga Duterte. At si dating Pangulong Duterte na mismo nga mga idol ang umamin na kanyang pinoprotektahan ang mga Chinese, na kung saan nga mga idol ay sinasabi niya na ang mga ito, lalo na ang mga negosyanteng Chinese, ay malaki ang kanyang pakinabang dahil binibigyan siya ng malaking pera para di umano nga mga idol sa tuwing eleksyon ay mayroon siyang pera para magamit. Ang lahat ng ito mga idol ay hindi sabi-sabi lamang at hindi isang haka-haka, na kung saan ay mismong sa bibig ni dating Pangulong Duterte nang galing ang lahat ng ito. Lumalabas nga mga idol na totoo talaga na ang mga Chinese ay hawak ni dating Pangulong Duterte. At kung kayo ay hindi naniniwala, narito ang video at katotohanan na kung saan ay siya na mismo ang nagsabi. Kaya kayo mga DDS na nagsasabi na si dating Pangulong Duterte ay inyong idolo, ay panoorin ninyong mabuti dahil napakaraming kabalastugan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte sa ating bansang Pilipinas na naging dahilan ngayon na tayo ay nalugmok at naharap sa matinding krisis. Dahil ito sa matinding korupsyon na nangyari sa panahon ng inyong idolo na si Duterte. Panoorin ninyong mabuti mga idol at kayo na ang humusga kung paano protektahan ni dating Pangulong Duterte ang mga Chinese dahil ang lahat ng ito ay kanyang napapakinabangan. Lahat ng negosyante na Chinese, natural born dito sa Pilipinas o from China, pagka dumikit sa akin dan, politiko ako ma'am. Para sa akin boto at contribution sa eleksyon. Pera, kailangan mo sa eleksyon pera. Prangkahan tayo. At para sa lahat ng mga DDS na labis na humahanga at gusto pang gawing national hero itong si dating Pangulong Duterte dahil di umano nga sa mga ginawa, lalo na sa paggawa ng ginawa niya na 10 years ang expiration ng passport, ay hindi nila alam ang katotohanan kung bakit ginawa ito ni Duterte. Ito ay dahil sa mga Chinese na kanyang labis na minamahal, dahil ang totoong layunin talaga ni dating Pangulong Duterte noon ay hindi para sa sambayan ng Pilipino, kaya niya ginawa na 10 years expiration ang passport, kundi dahil sa mga Chinese na naninirahan dito sa ating bansang Pilipinas, at para mas lalong tumagal ang kanilang paninirahan dito sa ating bansa ay ginawa ni dating Pangulong Duterte na 10 years expiration ang passport. May mga actual arrest at kaso na umabot sa 1,200 hanggang 1,500 fake birth certificates ang na-issue sa Chinese national sa Davao. Ngayon, kung nakakuha ng passport ang mga illegal Chinese national, ay sila ang tunay na nakinabang sa 10 years validity ng passport ni Digong. 10 years passport ni Duterte. Sino ang tunay na nakikinabang? Isa lamang yan nga mga idol sa mga patunay na sinamantala ni dating Pangulong Duterte ang pagkakataon upang mas lalong yumabong ang kanyang kapangyarihan at para na rin sa kanyang mga kababayan na Chinese. At balik nga tayo nga mga idol noong panahon ng pandemya na kung saan ay labis na nakinabang ang pamilyang Duterte at sinamantala rin ang pagkakataon upang ang kanyang pamilya ay mabusog sa pera ng taong bayan. At ito ang katotohanan. Naalala niyo pa ba nung lahat tayo nagdurusa nung pandemic? Meanwhile, yung mga paboritong kontraktor ni Duterte na kumita, nakabili pa ng mansyon sa Dubai. Diyan mismo, sa property na yan.
Matagal nang magkakilala sina Duterte at Michael Yang. In fact, bago pa man maging Pangulo si Duterte, nakabisita na siya sa Xiamen, sa isa sa mga opisina ni Yang. At noong 2017, si Yang naman ang pumunta sa Davao. Ipinakilala pa nga niya kay Duterte yung ilang pang mga kaibigan niyang Chinese businessman. So these people that you see, sila yung nagtayo ng Pharmaly 2 years later or noong 2019. Ang lahat ng mga inyong napanood nga mga idol ay hindi hakaka, hindi gawa-gawang kwento at lalo tigit hindi fake news na gaya ng ipinapakalat ng mga DDS supporters. Ang lahat ng ito nga mga idol ay mayroong mga patunay at mayroong mga ebidensya at makikita naman natin nga mga idol sa mga larawan at sa mga video kung talagang totoo ang ginagawang kabalastugan ni dating Pangulong Duterte sa ating bansang Pilipinas at siya mismo nga mga idol ang totoong naging dahilan kung bakit nalugmok, kung bakit nabaon sa utang ang ating bansang Pilipinas at ngayon ang lahat ng mga hindi magandang nangyayari sa ating bansa ay sinisisi lahat sa ating Pangulong Bongbong Marcos na kung saan ay kasalanan naman talaga ng mga Duterte. Tayong lahat bilang Pilipino, sana ay maging mapanuri tayo sa lahat ng ating mga napapanood at hindi basta-basta lamang nagkokomento. Kaya naman ang ating channel Opinion Mo TV ay talagang nagbubunyag ng katiwalaan ni dating Pangulong Duterte. Dahil nga mga idol na rin sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos kung kaya't nabunyag ang korupsyon na nangyari noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Subalit bakit ang ilan sa ating mga kapwa Pilipino ay hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos at mas pinaniniwalaan nila ang dating Pangulo na kung saan ay siya ang naging dahilan kung bakit nalugmok sa kahirapan ang ating bansang Pilipinas. Nagkaroon ng malaking utang pero ang sinisisi ay si Pangulong Bongbong Marcos. Kung kayo ang tatanungin mga idol, naniniwala ba kayo na si dating Pangulong Duterte ang totoong naging dahilan kung bakit ang bansang Pilipinas ay nalugmok sa kahirapan at nabaona sa utang? Naniniwala ba kayo na ginamit ni dating Pangulong Duterte ang pagkakataon noong kasagsagan ng pandemya upang mas lalo siyang makakuha ng malaking pera sa kaban ng bayan at ang kanyang pamilya ang makinabang at ganoon din ang kanyang mga kaibigang politiko? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang inyong opinyon patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaction at opinyon sa ating comment section.